Nakikita niyo po, tuloy ang biyahe ng convoy ni Ronnie Dayan patungong Muntinlupa RTC. Napahinto ko kaninang convoy matapos pumutok ang gulong ng isang police mobile. At para sa update, kasama po dyan sa convoy si Marisol Abduraman. Unang balita, Marisol! Igan, ito yung pangatlong hinto na ng convoy, ano? Oo. Sa mga oras na ito, nandito tayo sa T-Plex, pero huminto tayo ngayon sa isang gas station. Hindi lang natin alam, Igan, kung magpapagas lang ba ito. Dahil kanina nung nagkaroon ng aberya, biglaang nagpalit ng sasakyan dahil na-flat nga yung gulong ng mobile na sinasakyan mismo nitong si Ronnie Dayan, kasama yung hepe mismo ng Orbisondo Police, kasama rin niya doon sa loob yung kanyang dalawang kapatid at kanyang asawa. Kasi nagkaroon na ng problema, kaya naantala rin tayo ng ilang minuto rin yung hinintay natin bago tayo ulit bumiyahe ng matapos ng magpalit ng sasakyan. Although target talaga, Igan, ay kaninang 4 a.m. para sana makarating first thing in the morning doon sa Muntinlupa RTC. Naantala, past 5 a.m. na tayo nakaalis doon sa Orbisondo dahil nga inantay pa itong abogado ni Dayan. At bago nga tumulak itong convoy papunta ngayon sa Muntinlupa, ay nakapanayam natin si Dayan at sinabi nga niya sa atin, Igan, na nangangamba daw siya para sa kanyang buhay dahil hindi naman daw niya alam kung ano ang mangyayari na after nito na finally ay naaresto na raw siya. Na bagamat hindi na raw siya ng surprise, Igan, naglabas na raw ng warrant of arrest laban sa kanila. Ikinagulat pa rin daw niya na napaaga raw ito dahil ang pagkakaalam niya, meron pang hearing supposedly ngayong umaga, yung schedule na nakaschedule ngayong araw, kaya nabigla siya, nabalitaan na lang daw niya kahapon sa telebisyon nung makita na yun nga, na mabalitaan niya na naglabas ng warrant of arrest. Naging emosyonal ditong si Dayan kanina, Igan, dahil nung yumakap na sa kanya ng mahigpit at magpaalam ang kanyang anak na supposedly kasama rin sana sa paghahatid sa kanya ngayon, ay talagang napahagulgol na itong si Dayan dahil parang doon lang daw nagsingin sa kanya. Igan, kung yung mamarapatin, Sir, live lang po tayo kay Igan sa unang balita. Igan, kung may katanungan ka, kasama natin ngayon mismo si Mr. Ronnie Dayan. Ronnie, anong nararamdaman mo sa biyaheng yan? Medyo kinakabahan po, sir. Saka, siyempre, hindi natin maalis yung takot. Oho. Yan po. Takot saan, Ronnie? Yung maaaring mangyari sa convoy na ito, sana, wala naman sana. Totoo ba na naiyak ka? Opo, sir. Bakit? Siyempre po, hindi ko na masusubaybayan po yung mga anak ko, saka yung mga apo ko. Oho. At medyo matagal-tagal na kami magkikita-kita siguro. Pero sa biyahe mo na yun, may kasama kang... Di ba kasama mo asawa mo? Ano ba? May kamag-anak ka pang kasama? Ano ba, sir? May kasama ka ba? Asawa mo ba? Kasama mo sa biyahe na yan? Kasama ko po. Kasama mo. Hindi ka ba nagsisisi na sa kabila ng revelasyon mo sa kamera, kasama ka rin sa inaresto? Siyempre po, sir, nagsisisi. Oho. Pero yung mga, siyempre, ito, akusasyon, paratang. Ano po, sir? Ronnie, anong naging papel mo nung ikaw ay driver bodyguard ni Senator De Lima nung siya ay nasa DOJ? Totoo ba yung mga akusasyon na bagman ka, kolektor ng drug money? Hindi ko muna yung nasasagot ngayon, sir. Pasensya na po kayo. Opo, okay lang po, naintindihan namin. Pero sa korte, pag sumulong na po yung mga pagdinig, marami ho ba kayong ibubulgar doon, Ronnie? Kung ano po yung nasabi ko noon sa Senate saka sa Congress, saka yun na lang po yun, sir, kasi yun lang po talaga nangyari. Opo. Okay, Muntinlupa, ang diretso mo, Ronnie. Opo, sir, yes, sir. Ano mga nasa isip mo ngayon, mga agam-agam? Wala naman po, sir. Medyo nalilito po ang isip ko, kaya wala akong matinong kaisipan pa nga sa ngayon. Ronnie, si Ivan ito. Kung ikaw ang papipiliin, saan ka mas komportable? Saan mo sana mas gusto na mapiit? Sa ngayon, sir, wala akong idea, sir, kasi hindi ko pa alam kung saan yung mga kulungan na kung saan kami ibibigay ng judge na makukulong.
Meron ka bang nais ipakiusap sana, lalo't nabanggit mo may takot ka sa kung anong pwedeng mangyari sa'yo? Yung abogado ko na lang po ang makikiusap siguro sa judge sa korte. Pero Ronnie, sa iyong paniniwala, ikaw ba ay mapapawalang sala dito sa demandang isinampalaban sa'yo? Malaki po sir, malaki po ang paniniwala ko na sana mapawalang sala nila ko kaya wala naman po katotohanan yung binibintang nila sa akin. Tapos Ronnie, may mga pinunto kasi yung mga kongresista lalo na inconsistency o parang nagpaiba-iba ang iyong mga pahayag doon sa congressional inquiry. Anong masasabi mo doon, Ronnie? Ano po yan sir? Nagkaroon daw kasi ng inconsistency sa iyong testimonya sa Congressional Committee. Yung medyo hindi yata tugma. Yung ilan sa mga nabanggit mo at yung nabanggit ng iba pang mga testigo doon. Posibleng magkaproblema ito sa kasong didinggin sa iyo ngayon. Anong masasabi mo dito? Yan lang naman po kasi ang alam ko dun sa kaya yun na po ang sinabi ko. Kaya Okay. wala na kasi masasabi ka na yun lang po ang nangyari. Yan lang din po ang masasabi ko sa kanila. Okay. Ronnie, si Susan Enriquez. Ronnie, ano kanina sinabi mo may mga agam-agam ka. Nag-aalala ka ba sa buhay mo kung saan ka man makukulong o i-commit pagkatapos mong humarap sa korte ngayong araw na ito? Opo ma'am. Bakit? Ano yung pinag-aalala mo? Siyempre unang-una po yun ma'am yung sa kaligtasan ko po. Oo. May banta ba sa buhay mo? Bago ba nangyari ito, yung paglabas ng warrant of arrest at ikaw nga ay sabi... Wala naman po ma'am. Mm-mm. Pero bakit ka nag-aalala na baka may mangyaring masama sa'yo? Opo ma'am. Yun lang po baka sakali lang po na may mangyari. Ronnie, gusto Sana ko po wala naman. Ronnie, gusto ko ipaalam sa'yo, napapanood ka ngayon sa telebisyon, live, baka may mensahe ka sa mga naiwan mong anak na, siyempre, tulog pa yun nung umalis ka. Go ahead. Sa mga anak ko, ayusin na din ang buhay nila. Dahil gusto sila ba, susubaybay na siya ngayon sa ganitong nangyari sa akin. Aawa po ako sa kanila siya, lalo na sa mga apat ko nalilit pa. Hindi ko alam kung paano na sila ngayon matubuhay. Yun lang po, sir. Salamat po. Salamat din, Ronnie, at pinagbigyan mo yung aming mga tanong dito. Sige. Marisol? Oo, huminto lang tayo kasi nag-CR break lang pala ito sila. Okay. na, Marisol, kailangan bitawan na lang kita sumunod agad ng dyan at convert. merong nangyayari ngayon sa Senado. Maraming salamat, Marisol Abdraman.